Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Alam nyo po, sa totoo lang, awang-awa po ako sa iilan ng mga DDS na hindi marunong magbasa ng batas. Kung itong saan pa to na parang akala mo as ubod ng talino, siya pa pala ang walang alam. Alam nyo, sa totoo lang, ang gusto ko na i-share sa inyo ngayon, daig niya pa ang asong ulol. Sobra kong kumahol ng kumahol. Na ang akala mo bawat putak ng kanyang bunganga ay tama. Ito po, sa mga viewers nito, maawa maluoy. Awatin nyo na po yan. Mali po ang kanyang mga binibitawan. Dahil nga po sa pagsuspindi ng MTRCB, grabe po kung kumahol ang taga-suporta ni Lolo Nyo Digong. At mali po ito. Hindi ang kanyang iyayaw-yaw, hindi po yan ang naging dahilan kung bakit nasuspend ang SMNI. Pero kasama si Duterte ang kanyang programa sa pagkasuspindi. Pero hindi po itong bibitawan niya ang naging dahilan kung bakit nakasama ang programa ni Duterte sa SMNI sa pagkasuspindi ng MTRCB. Eto ha, pakinggan na po natin itong kahol ng kahol itong content creator ng taga-suporta ni Duterte. So, sinuspindi ngayon, 'di ba, ng MTRCB ang dalawang shows doon sa SMNI at isa sa nasuspindi, 'di ba, yung gikan sa masa para sa masa segment, no, na naandon si former President Rodrigo Duterte. Grabe, no? Nagtutugma-tugma lahat eh. Sobrang tugmang-tugma talaga. And alam naman natin, nagsimula iyan, 'di ba? Nung challenge ni former President Rodrigo Duterte ang Kongreso na i-open book ang pondo ng taong bayan na ginagastos nila at mag-lifestyle check, which is good. 'Di ba? Sa totoo lang, okay 'yun. Walang mali doon. 'Di ba? Kasi in the first place, pera ng taong bayan ang ginagasta nila. So, 'di ba, walang mali, no, sa sinasabi ni former President Rodrigo Duterte na open book and lifestyle check sa lahat ng mga kongresista. And wala pong mali dyan. And yung statement ni former President Rodrigo Duterte na ang Kongreso ang pinakakorap na institusyon, so be it. No, kung hindi, prove it. Diba? Ganon lang yung kasimple. Sa lahat ng mga kongresistang nasaktan, sa lahat ng mga kongresistang ang oo ay mag-react at sobrang ang drama-drama nyo, respond it properly. Di ba, mag-respond kayo ng maayos. Huwag yung ipapasaran nyo ang SMNI, isususpend nyo, di ba, ang mga TV shows at programa, kunwari violation, kunwari ganito, di ba, huwag na kayong magpakaalasanta dyan. Di ba, na ang akala talaga nila, sila ang tama, ang SMNI ang mali, ang SMNI ang may violation, ang SMNI, at kung ano-ano pang mga binabato nila sa SMNI. Kung ipapasaran nyo ang SMNI, pasaran nyo! Diba? Pero ang tanong, mapapatahimik mo ba? Mapapatahimik nyo ba ang mga tao? Mapapatahimik nyo ba, no, ang mga sumusuporta, diba? At kumbaga naniniwala sa kapasidad, no, ni VP Inday Sara? Mapapatahimik nyo ba ang taong bayan sa mga pinaggagawa nyong kabulastugan? Kung mapapatahimik nyo. Kasi sa totoo lang, sige, ipa-close nyo yung SMNI, i-ban nyo yung mga TV shows, no, sa loob ng SMNI. Pero hindi nyo na maaalis sa isipan ng taong bayan. Diba, na kayo, ang mga pondo nyo saan napupunta? Bilyon-bilyon pala. At lagi niyong tandaan, ang mga tao ngayon nakatingin sa inyong lahat. Tinitingnan bawat galaw nyo, bawat pagmamanipula nyo, at bawat paggamit nyo ng kapangyarihan nyo
nawala na sa tama. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin ang kanyang pagkahol na pagkahol. Una-una ho, tanong ko po sa'yo, nag-aral ka ba ng batas? O hindi ka man lang nagtanong? O hindi ka man lang nakabalita kung ano po ba talaga ang naging dahilan kung bakit nakasama ang segment ni Duterte sa pagkasuspende? Ha? Bago ka po sana kumahol, para hindi ka naman magmukhang kahiya-hiya, nagtanong ka po sana, nanood ka po sana ng mga balita. Kasi kung hindi ka man lang marunong magbasa ng batas, edi sana nanood ka muna ng balita. Alam mo, daig mo pa yung nangitlog na manok. Daig mo pa yung asong ulol. Di ba? Sorry ha sa mga sinabi ko, pero totoo po yun. Una-una sa mga sinabi mo, perket na si Duterte na hinahamon o challenge ang Congress na mag-open book sila sa kanilang mga fan. Bakit? Sinabi ba ng Kongreso na umaatras sila sa hamon? Di ba? Maliwanag pa ang sabi ni Speaker Romualdez, willing ho sila mag-open book dahil wala naman silang confidential fund. Mayroon lang sila extraordinary fund. Di ba? At yan, hindi po yan ang naging dahilan kung bakit nakasama ang segment ni Duterte sa pagkasuspinde. For your information, ang naging dahilan po kung bakit nakasama ang segment ni Duterte ni Lolo Mudigong sa pagkasuspinde, ang dahilan po niyan, yun yung malicious na pagbanta niya kay Franz Castro. Yun po yun ha. Para magkaroon naman ng laman ang isipan mo po. Bago po kayo kumahol, mag-research ho kayo. Mag-aral ho kayo ng batas. Content creator ka pa naman. Grabe ka kung kumahol ng kumahol, tapos wala ka naman sa tono. Kumakanta ka ba? Kung kumakanta ka, siguro wala ka sa linya. Kagaya ko rin na sintonado ka. Di ba? At ano yung sabi mo? Ipasara nyo ang SMNI kung gusto nyong ipasara. Hinding-hindi kayo mananahimik. Bakit? Nagsabi ba ang MTRCB o NTC o Kongreso na kapag masara ang SMNI ay mananahimik kayo? Narinig mo ba? Di ba wala? Ipapasara ang SMNI ayon na rin sa kanilang mga kasalanan ng kanilang mga angkor at mga violation na sandimakmak na nilabag ng kanilang mga angkor. Hindi mo ba alam? Ang mga dahilan, Section 4, Section 10, Section 11, kasama na ang Section 12, Article 16. Oh, basahin mo yan ha, magbasa ka. Sa mga rules ng NTRCB at saka NTC. At saka rules ng mga franchise. Bago ka kumahol ha, para hindi ka naman magmukhang kahiya-hiya. At dyan sa sinasabi mong pundo, ha, na ginagastos, oo tama ka, pira natin yan. Pira ng taong bayan yan. Pira ng lahat yan. At lahat tayo nakatutok dyan. Pero tika muna, sino ba ang mas may malaking issue about sa paggasta ng pera? Di ba? Ang anak ng inyong iniidolo? Baka hindi mo alam, si Vice President Sara Duterte. Bakit hindi nyo tanungin kung bakit hindi pa siya nagpapaliwanag o nagbigay ng payag sa question ng Supreme Court na ginastos niya ang pera na 125 million at dineclare ng Supreme Court na unconstitutional. Ibig sabihin, illegal ang pagka-transfer ng pera papuntang UBP. Ngayon, ang lakas ng loob mo para mangaral. Pangaralan nyo muna mga manok nyo bago kayo mangaral ng iba. Ha? At kung hindi ka man manahimik, bahala ka. Opsyon mo yan. May freedom ho tayo. Wakal ka dyan ng wakal. Pero ito lang ang mapayo ko sa'yo. Bago ka kumahol ng kumahol sa platform mo, itama mo muna. Para hindi ka man naman masupalpal. No? Kaya kayo nagmukhang sinungaling. Dahil ang bawat putak at bawat binablog nyo ay hindi nyo muna biniverify kung tama ba o mali. Di ba? Oh, yun lang ho mga ka-action, no?
Ginshare ko lang ho sa inyo. Sana kung mapanood mo man ito, ngayon alam mo na kung bakit nakasama ang segment ni Duterte sa pagkasuspindi ng MTRCB at ng NTC. Oh, di ba? Dahil sa malicious niya ng mga salita laban kay Franz Castro at pinailan siya ng kaso ni Franz Castro ng grave threat at haharapin niya ito sa January. At malalaman na kung sino ang papanigan ng prosecutor ng Quezon City. Kaya kaya ngayon pa lang, dahan-dahanin mo na pagtanggap ha. Kung sino ang papanigan ng prosecutor ng Quezon City. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.